Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga bossing, kung akala niyong sanay na tayo sa mga pa-victim lines ni Sara Duterte, aba, teka lang, iba ang episode na to. Sa video na to, makikita niyo kung paanong pinulbos ni Congresswoman Jervel Luistro ang drama ng VP. Diretsahang sinabing may ebidensya, kaya hindi ito persecution, kundi prosecution. Ang masaklap, parang hindi talaga alam ni Ma'am Sara ang pagkakaiba. Kaya't panoorin niyo to hanggang dulo dahil dito niyo maririnig kung paano pinahiya, sinupalpal, at ginawang pag-lecture, at si Sara ang estudyanteng mukhang hindi nag-review para sa oral recitation. Well, siguro marami sa ating mga kababayan ang naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution. Regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution, sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. So regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Ang position ng political persecution. Kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. As far as we are concerned, we have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. Aba, hindi pa nagsisimula ang impeachment trial pero todo acting na si Sara. Ang drama niya, political persecution. Aba, parang teleserye, pinagtutulungan daw siya, gagawa ng issue, ginagamit sa politika. E teka, hindi ba't siya tong may confidential funds na mukhang inubos ng walang paalam? Hindi mo na nga makita sa audit kung saan napunta, may ganang magreklamo ng victimization. Parang estudyanteng nahuling nag-shopping gamit ang class funds, tapos sasabihin bakit ako lang. Well, kasi ikaw lang naman ang gumamit. At syempre, hindi mawawala ang backup vocals ng DDS Choir, ang mga diehard na laging may dalang tissue para kay Ma'am Inday. Ang tanong, bakit daw hindi pa rin tinitigil ang impeachment? Simple lang mga bossing, dahil may ebidensya. Hindi ito feelings-based, hindi ito TikTok pop. Kung ayaw ni Sara ng gulo, sana noon palang hinarap na niya ang kaso at hindi nagtagal-tagal sa kakadivert ng issue. Kaso, mas madali yatang umarte sa presscon kaysa humarap sa korte. Sorry na lang ma'am, hindi lahat ng problema pwedeng takasan sa motor. Kung may award para sa pinakamatinong boses sa impeachment drama, panalo na dapat si Jervel Luistro. Grabe mga bossing, hindi lang matino, matapang pa. Wala siyang paligoy-ligoy, wala ring paandar na drama. Diretso ang banat, kung walang ebidensya, persecution. Pero kung may ebidensya, prosecution yan. Boom! Sampal sa banga. Walang care kung sino pa ang nasa OVP. Basta ang importante, may ebidensya, may proseso, may pananagutan. Sa panahon ngayon na karamihan sa mga opisyal ay puro iwas. Si Luistro ang sagot sa tanong nating lahat, may matinong naninilbihan pa ba sa gobyerno? At hindi lang yan ang sinabi niya. Habang ang kampo ni Sara ay kapituko sa survey na kesyo 42% ayaw sa impeachment, si Luistro naman ang paalala ng reality check, walang mas mataas sa konstitusyon. Ito ang mandato ng taong bayan. Ang galing, kasi habang ang iba, todo spin para magmukhang biktima si Ma'am Inday, si Luistro tahimik pero deadly, parang abogadong hindi mo gugustuhin makaharap sa korte. Hindi ito personal, hindi ito TikTok, ito ay batas. At habang ang mga DDS ay busy sa pag-trend ng #ProtectSara, si Luistro tahimik lang pero naglalabas ng ebidensyang mas solid pa sa confidentiality ng confidential funds. Natural, may pa-survey na agad ang kampo ni Sara. Kesyo 42% ng mga Pilipino ay hindi sang-ayon sa impeachment. Wow, ang bilis. Akala mo tuloy election season, hindi impeachment trial. Pero bago pa magpakalat ng poll results sa group chat, may matinding paalala si Kong Luistro. Regardless of the survey, our duty is constitutional. Ang ganda, kasi ang batas mga bossing, hindi base sa popularity. Hindi porket trending ka o mataas ang approval rating mo, exempted ka na sa pananagutan. Kung ganyan ang sistema, edi wag na tayong mag-imbestiga, pa-survey na lang tayo kung guilty o hindi, para tipid, di ba? Pero sorry Ma'am Sara, hindi pwedeng i-veto ng likes at reactions ang saligang batas. Hindi ito social media contest. Ang mandato ng taong bayan ay hindi nasusukat sa percentage ng agree o disagree sa survey. Ang tunay na kalooban ng bayan ay isinulat na sa konstitusyon, kapag may reklamo, may proseso. At kung may ebidensya, may trial.
Kaya habang abala ang iba sa pag-spin ng numbers, si Kong Luistro, tuloy-tuloy lang sa trabaho, hindi para magpasikat, kundi para tiyaking may hustisya kahit gaano ka-powerful ang sangkot. Dahil sa mata ng batas, walang forever immunity, kahit pa anak ka ng dating presidente. Kung akala natin tahimik at seryoso ang impeachment court, abay nagkakamali tayo. Ang ilang senator judges/DDS/pro Sara, na dapat sana'y patas at walang kinikilingan, biglang naging parang mga tagapagtanggol ng katiwalian. Imbes na tumindig bilang neutral referee, nagmistulang cheerleader ng depensa. Sila pa mismo ang naghahanap ng paraan para mapurnada ang trial, kesyo jurisdiction daw, kesyo premature daw, kesyo political daw. E kung ganyan ang ayos ng korte, paano pa uusad ang hustisya? Kaya nga tama si Kong Luistro sa diin niya. This is mandatory. This is constitutional. Walang kahit sinong senador ang mas mataas sa mandato ng saligang batas, kahit gaano pa kalakas ang DDS card nila. Kung may ebidensya, dapat may paglilitis. Kung may reklamo, dapat harapin, hindi pagtakpan. At kung ang mismong impeachment court ay binabaklas na ng mga kaalyado ni Sara, baka ito na talaga ang tunay na persecution, pero laban sa katotohanan, hindi sa kanya. Sa gitna ng lahat ng drama, survey, press con, at panggigigil ng ilang senador, malinaw ang dapat nating tandaan. Hindi to contest ng palakasan ng sigaw, kundi ng katotohanan. Hindi dahil maraming sumisigaw ng walang basehan ay totoo na. Hindi porket may ilang senador na DDS ang todo harang ay tapos na agad ang usapin. Kung may 7 articles of impeachment, may ebidensyang hawak, at may mga tanong na hindi pa rin sinasagot, edi dapat harapin. Hindi yung spin agad bilang persecution habang pinapalakpakan ng mga loyalista. Kasi kung totoo ang sinasabi nilang walang kasalanan si Sara, bakit tila mas takot pa sila sa paglilitis kaysa sa mismong paratang? Bakit ang effort ng kampo nila ay mas nakatuon sa pagharang ng proseso, imbes na paglinis ng pangalan? Dahil ba kahit sila ay alam na, pag nagsimula na ang trial, mahirap nang takpan ang katotohanan? Aba, kung confident silang wala silang nilabag, dapat sila pa ang unang humiling ng paglilitis para tuldukan na ang lahat. Pero hindi imbes na tahimik na kumpiyansa, ang naririnig natin ay coordinated noise. Kaya sa dulo, ito lang ang tanong, harapin o harangin? Pamasa ba talaga si Sara sa lahat ng audit o makalusot lang dahil maraming pumipigil? At kung ngayon, kahit saligang batas ay sinusubukang baluktutin para lang mailigtas siya, baka hindi impeachment ang dapat katakutan ng bayan, kundi ang sistemang nagpapalusot, nagtutulak ng kulto ng impunity, at walang pakialam kung sino ang nadadamay, basta't mailigtas ang prinsesa ng katiwalian. Ito ang tunay na krisis. Hindi ang kaso, kundi ang takot sa katotohanan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.